Hello, mic sound check. Magandang umaga po sa bawat isa at atin hong inanyayahan ng ating mga kapatiran na magsipasok upang tayo ho ay makapagsimula sa ating hong gawain ng pagsamba. Well, una ho sa lahat mga kapatid, nais kong sabihin, I missed you. Na-miss ko ho kayo. At last Sunday, we were not here as a family at nakibahagi ho tayo doon sa gawain ng pagsamba at anibersaryo doon sa San Mateo Baptist Church. Pero ibang-iba talaga, nangulila kami, na-miss namin kayo. And salamat ho sa Panginoon na tayo ho ay sama-sama ngayon. Muli ho, mga bata, tama na. Okay. Ayan, then pakitawag na ho yung mga nasa labas. Tayo magsisimula na. Ayan. So muli ho, na-miss ho namin kayo and thank you po sa bawat isa na naririto. And salamat sa Diyos, ako'y nagagalak na meron tayong mga bagong mga muka na nakikita at gayon din, may mga dating nakikitang matagal na hindi nakasama pero salamat sa Diyos ay kasama natin ngayon sa gawain. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Bago tayo dumako sa ating mga announcements and reminders, ilan ho muna mga pagbati. Una, ngayong mismong araw na ito, ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo si Brother Dave and Sister Juvie. Brother Dave, Sister Juvie, happy anniversary po. Purihin po ang Panginoon. Sinunong ko sila, saan daw ang date nila? Dito daw sa church ang date nila. Pero may nauna na kagabi yata. May nauna na silang date kagabi. Pero salamat sa Panginoon. Ilang years na ho? 18 years. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ayan. Number next ay nais ho nating batiin naman mag-birthday sa 20. Meron ho tayong dalawang mag-birthday. Si Sister Nelia Hermia, advance happy birthday po, Nay. And then Sister Milen Tanudra. Wala si Ate Milen, so pakibati na lamang po ng advance happy birthday kay Sister Milen. And then also sa 21, ang pinagmanahan naman ng mga Tanudra ng kagandahan, magbe-birthday sa 21, Sister Pinky. Sister Pinky, nasaan na Sister Pinky? Ay, nandun. Nandun pa sa labas. Advance happy birthday. And then also sa 21, magdiriwang naman ho ng anibersaryo ang pinagmulan ng Baron Kids. Advance happy anniversary kay Brother Richard at Sister Kathy Baron. Meron pa ho ba? Anniversary and birthday? Anniversary and birthday? Meron pa ho ba? Wala na? Si Sister Marilyn, kailan po? Si Brother Totoy, kailan? December 26. Yan yung mahirap na birthday no, Brother Totoy. Laging napag-iisa na lang yung regalo sa birthday at regalo ng Pasko. Wala na. So advance happy birthday, Brother Totoy. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And we are glad to see the whole Ganas family. Purihin ang Panginoon. Napakalaking blessing po niyan and answered prayer. Well, bago ho tayo sa ating mga announcements, gusto natin i-welcome ang bisita po nila, Brother Dave, si Ate Hani Santillan. Ate Hani, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Meron pa ho ba tayong first time visitor, si Nanay Luz? Matagal nating tama ba? Nanay Luz, salamat po. Hindi first time, pero matagal nating hindi nakasama. Purihin ang Panginoon sa inyong presensya. Gusto nating i-welcome si ang kapatid ni Nanay, si Tita Ami, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin po ang Panginoon. Meron pa ho ba? First time visitor? Anniversary nila Brother Jerome? Tama ba? Ano nakaraan? Belated. Kailan po?
13. December, tatahi-tahimik sila, Brother Jerome. December, belated, happy anniversary po. Ay, hindi tahimik. Madaming post si Sister Maris, no? So, very much sweet. So, belated happy anniversary po sa inyo. Okay, mabilis na lamang po sa ating mga announcements. Una, mamaya ho, we will be treated with a wonderful, cute song ng ating mga bata mula sa ating Sunday School. Ito ay talagang pinagbuhusan ng matinding pasensya ng kanilang mga teachers. So mamaya ho yan pagkatapos ng ating worship service. So wait for that. Sana hindi kayo nagmamadali. And then dito tayo magtatanghalian. And then also, mamaya hong hapon, meron hong pagkakaiba ang atin hong schedule. Usually 2 p.m. ang ating afternoon service. And then ang atin hong prayer meeting ay 3:45. Mababaligtad po. Una ang prayer meeting 3 p.m. 3 p.m. ang prayer meeting hanggang alas 4. And then 4 to 5:30 ang second service. Bakit ko natin ginawa yan? Dahil pagkatapos ng second service, meron tayong potluck fellowship, Christmas fellowship. Gusto nating, alam naman natin, yung mga nanay at yung mga mahuhusay na tatay na magluto sa kusina ay kailangan ng oras para mag-prepare. So kung sakali man ho, ay nais ho namin kayo ayayahan ng bawat, Brother Paul, wala kaming madadalang pagkain mamaya. Okay lang ho yan, punta lang ho tayo at tayo ho ay magsasalo-salo. Una, sa salita ng Diyos. And then pangalawa, sa pagkain, physically and fellowship ng isa't isa. Meron tayong mga hinandang mga games and then ilang mga bagay pa para ho mamaya at nawaho tayo magkasama-sama at mag-enjoy habang nagbibigay papuri sa Panginoon. So muli, 3 p.m. prayer meeting, 4:30 ang second service, dire-diretso na ho yan para ho sa atin hong fellowship. Now, nung mga nakaraang taon, nung bago ang pandemic, alam ko ho, minsan may nangangaroling dito kumakanta sa harap. At nabibigyan yun dati Hindi ko lang alam kung meron ngayon. Baka sakaling gusto maghanda ng iba. Baka lang naman. Ayan, so pag-pray ho natin yan. So muli, inaasahan. Oh, by the way, exchange gift mamaya. So please, lahat ng nag-sign up, kung hindi man kayo makakapunta, dapat yung pang-exchange gift nyo makarating. Okay? Dahil kawawa naman yung nabunot nyo. Muli ho ay gagawin ho natin yan at nawa ho ay maging dagdag kasiyahan ho sa bawat. Who knows? Who knows? Malay nyo ho ay yung inyong maupuang silya mamayang hapon ay may taglay na surpresa. Biglang mag-e-eject. Hindi. Malay nyo lang naman. Meron kami mga ibagay na pinaplano at ihahanda. And baka mamaya pagdating, tignan ko nga. Hindi. So pag-pray ho natin yan at nawa ho ay maging enjoyment at higit sa lahat papuri ho sa pangalan ng Panginoon. So yun ang ating mga announcements and reminders. Oh, by the way, so sa mga susunod na Sundays, December 24 and then 31 ay both Sundays. Alam natin ito ay bisperas. Pero lagi nating pinapaalala ang ating obligasyon ay ang pagsamba sa Panginoon. Hindi pagdiriwang ng holidays. So muli ay sana tayo magkasama-sama pa rin upang purihin ang Panginoon at maaari magkaroon tayo ng ilang adjustments. Alam ho natin na mayroong mga family time, baka yung iba babiyahe. Nevertheless, paatin hong i-prioritize ang gawain ng pagsamba sa atin hong Panginoon. Ang hirap kapag nagdiriwang tayo pero alam natin pinabayaan natin yung ating obligasyon sa Diyos. And then also, mabilis lang ho mangyayari. Mag-2024 na. Ang isa sa mga first na event natin ay sangayon sa alam ko sa kalendaryo is February. Tuwing February, celebrate natin ang Family Sunday. Baka pwede nyo nang i-communicate ang inyong mga kapamilya. Simulan nyo na silang imbitahin. Magbabakasyon ba kayo? Itaon nyo sa February. Punta tayo sa church, Family Sunday. At magkakaroon ulit tayo ng family pictures we have done last year. So yun po ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho'y dumako sa ating pagsisimula ng gawain. At para hudian, magkakaroon tayo ng time para personal na manalangin. Tahimik at personal tayong manalangin sa Diyos. Hingin natin ang tulong, gabay, pagsiyasat ng Panginoon sa atin at paggawa ng Diyos sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Namamangha kami, O Diyos, sa iyong katapatan. Namamangha kami sa iyong kabutihan. Patuloy kang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Ngunit Lord, walang papantay sa iyong pinagkaloob ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na binigay mo bilang pampalubag loob, bilang pambayad para sa aming mga kasalanan, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa tiyak at dakilang kaligtasan. At Lord, amin pong pinapakiusap sa biyaya at kahabagan mo. Nawa, O Diyos, ang regalo mong kaligtasan na ito sa pamamagitan ni Kristo ay tunay nga matanggap ng bawat isang naririto. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, sa aming mga panauhin, nawa, O Diyos, makita nila ang kanilang pangangailangan ng tunay kay Kristo. At Lord, sa pamamagitan lamang niya, kaya kami nakakalapit sa iyo. Sa pamamagitan lamang po ng aming Panginoong Hesus, kaya kami makakaasa ng aming pagsamba, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat kami, hindi dahil mahusay kami, kundi dahil may namamagitan para sa amin sa iyo. Lord, ngayon sa daling ito, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami, O Diyos, ng handang puso, handang isip, handang tainga upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay marinig mula sa pangangaral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, lahat ng aming gagawin ngayon mula sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, at maging sa pangangaral ng iyong salita, ito na nga maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo kami. Maliwanag sa iyong salita, ayaw mo ng panlabas lamang na pagsamba. Ayaw mo, O Diyos, na ang aming mga bibig ay nagpupuri, ngunit ang aming puso ay malayo. Kaya tulungan mo kami ngayon, bigyan mo kami ng mga puso na nagmamahal, nagdanasa na tunay na ikaw ay maitaas. At lahat ng aming gagawin at sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang mapuri. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His grace begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, so precious grace for within me. Broader than the scope of my transgressions, great to pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. Kahit I have been pardoned, saved to the uttermost, chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, so precious grace for within me. Broader than the scope of my transgressions, great to pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.
reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, sufficient grace for reading me. Broader than the scope of my transgressions, where they pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ating passage, forgiving. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray. Manaming Diyos ng sa langit, muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong biyaya sa amin. Kami po, Panginoon, ay may kalayaan na sumamba po sa inyo, Ama. Sa kadahilan lang po, Panginoon, sa iyong anak, na aming Panginoon sa Kristo, kaya po kami nakakalapit sa inyo. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami sa gawain sa umagang ito. Aming pong mga puso ay yung baguhin, Panginoon, na patuloy, na tunay na sumamba sa inyo. Ang aming mga kaisipan, Panginoon, na may focus namin sa inyo, sa pagpupuri po sa inyo, sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga pag-aaral ng salita, Ama, sa aming mga fellowship, sa aming pagkakaloob, Ama, muli, nawa maitaas ka namin sa araw na ito, Ama. Muli, thank you po sa mga biyaya na ibigay sa amin, lalo na, Panginoon, sa biyaya, tunay, na ang kaligtasan ay sapat na, Panginoon, upang kami magpuri sa inyo. Pero Panginoon, dinadagdagan niyo po kami ng mga bubuting bagay at ibinibigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Provision niyo sa amin, Ama. Muli salamat. Muli maluwalhati kayo sa araw na ito. Marami, Panginoon, na umaalala, Panginoon, sa kapanganakan ng iyong anak, Ama. Sana, Panginoon, ay maunawaan nila ang kapanganakan ito, Panginoon, ay pagliligtas nyo sa amin, Ama. At nakaturo ito sa krus kung saan po kayo ay magbabayad, Ama, para sa aming mga kasalanan. Nawa, maunawaan, Panginoon, bawat isa na ang kaligtasan, Panginoon, ay nagmula lang po sa inyo, Ama. Muli, salamat po sa inyong anak na Panginoon Kristo na nagbuwis at naghirap upang kami magkamit ng kaligtasan. Lord, pagpalain niyo, Panginoon, ng pera na malilikom, Panginoon, gamitin niyo po ito sa kasusulong pa, Panginoon, ng iyong ebanghelyo. Muli, salamat, maraming salamat po, Ama. Sa amang dalangin, sa tanging pangalan lang po ng iyong anak, aming Panginoong Kristo. Amen.
muli po tayong makawit sa Panginoon. Awitin po natin, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and plots, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grows. No thorns infest the ground. Come comes to make his blessings flow. For us the curse is found. For us the curse is found. For us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove. So he does chooseness and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Inanyahan ko pala na magstayo para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, purihin ang Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito magmumula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 25, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ganito ang pangyayari sa pagsilang ni Hesukristo nang si Maria na kanyang ina ay pinagkasundong ikasal kay Jose. Bago sila nagsama, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat si Jose ay isang mabuting tao at hindi niya nais na malagay sa kahihiyan si Maria, siya ay nagpasya na hiwalayan na lamang ito ng lihim. Subalit habang pinag-iisipan niya ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang pakasalan si Maria, sapagkat ang nasa sinapupunan niya ay mula sa banal na Espiritu. Magsisilang siya ng isang lalaki at ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Naganap ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki, at siya ay tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Paggising ni Jose, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. At ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jose ay Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pangangaral at pag-aaral ng salita ng Panginoon.
Alam ho natin ay sa loob ng 7 araw ay magdiriwang ho tayo ng Kapaskuhan. At ang mga Pilipino ay kilala halos sa buong mundo bilang isa sa pinakamahabang magdiwang ng Pasko. Pagtungtong ng September 1, may mga umaakyat na para maglagay ng mga dekorasyon na pamasko. Andyan na ang mga Christmas lights, andyan na ang mga parol at iba-iba pang mga palamuti. At yung iba ay tumatagal ang pagdiriwang hanggang Pebrero. Nanahan doon na meron pang tinatawag na 3 hari at kung ano-ano pang mga pagdiriwang na may kinalaman at nakakabit pa rin hanggang sa Kapaskuhan. Well, alam mo natin na ang panahon ng Kapaskuhan ay ginagawang panahon ng iba, hindi ng lahat, ng iba upang ano bang tamang salita? Magpakita. Yung iba ay ipinapakita ang kanilang mga magagarbong handaan. Pinapakita ang kanilang kayamanan at kung gaano karaming pera ang kaya nilang ubusin sa isang gabi ng Christmas party. Yung iba ay pinapakita kung gaano bago ang kanilang mga damit, bago ang kanilang mga gadgets, bago ang kanilang mga sapatos o bago ang kanilang sasakyan. Well, nothing necessarily wrong sa paghahanda, nothing necessarily wrong sa mga bagay na bago sa Kapaskuhan. Pero ngayong umaga ito, mga kapatid, mga kaibigan, nais ko hong ipakita sa atin ang isang bagay na mas dakila na pagpapakita. Na makikita ho natin na ang mga pinakangalandakan ng mga tao sa mundo, pinaglalawayan ng tao sa mundo at yung iba ay sana ako rin ay may bagong bahay, ako rin ay may bagong damit, ako rin ay may bagong cellphone, o ako rin ay kayang magpa-party ng ganitong kaingrande. Merong mas dakilang paghahayag. Walang iba kung hindi ang paghahayag ng Panginoon sa Kapaskuhan. Ang paghahayag niya kung sino siya. At tayo ngayong umagang ito, usually sa ating pag-aaral, we take on one passage and then we expound that passage. Pero ngayong umaga ito, we will take this event ng pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo and ating titignan, ano ba ang pinakita? We will not be very exhaustive, meron tayong 4 na titignan. Ano ba yung mga makikita nating mga katotohanan mula sa kapanganakan ni Jesus? As we call it, the very first Christmas. At titignan natin yun ngayong umaga sa biyaya ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, ang pangangaral na ito ay walang kabuluhan. At hiwalay sa iyo, Panginoon, ang pakikinig ay walang kabuluhan. Kaya, O Diyos, ang bawat isa sa amin mula sa mga ngaral hanggat sa bawat nakaupo ay desperadong nangangailangan ng iyong gabay, ng iyong biyaya. O tulungan mo nawa kami na tunay kang masamba sa Espiritu at katotohanan. Ilayo mo sa amin, Panginoon, ang anumang distraction upang maituon namin ang aming mga sarili sa iyo, sa iyong katotohanan. At mabalik kami, Panginoon, sa pagkamangha sa Kapaskuhan. Hindi pagkamangha sa mga palamuti at regalo, kundi pagkamangha sa Diyos na nagpakita kung gaano ka kadakila sa pagsusugo ng iyong bugtong na anak. Ama, ikaw lamang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais kong ihatid ang mensahe na ito. The first advent of Christ is a great display of God's faithfulness, sovereignty, righteousness, and love. And we can truly appreciate Christmas when we give these truths serious consideration. Ang unang pagdating, at yun yung ibig sabihin ng advent, arrival, ang unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay dakilang pagdidisplay or paghahayag ng katapatan, pagiging soberano, pagiging matuwid at pagmamahal ng Diyos. At maaari nating tunay na ma-appreciate ang Kapaskuhan kapag ating binigyan ng seryosong konsiderasyon, pag-iisip, pagbubulay ang mga katotohanan ito. Nagbabasa ako ng ilang articles patungkol sa Kapaskuhan at ang sinabi ng isang manunulat na pastor, ang sabi niya, madalas
kung iyong ating aaminin, itong mga nakaraang Kapaskuhan, lalo na kung tayo ay may edad na, hindi ka na ganun ka-excited sa bagong mug. O sa bagong picture frame, o sa bagong panyo. At bagamat yung iba, kailangan yun. Pero marami ng Pasko siguro ang nagdaan at kinabukasan, paggising mo, tapos na. Parang nothing very special. At makikita nating mabilis na kapag ating hinugot at sinubukang panggalingin ang appreciation natin sa event na ito at hinugot natin sa mga bagay sa mundo, mabilis maluluma at mawawalan ng kabuluhan para sa atin. So ang nais kong gawin ho natin ngayong umaga, mga kapatid, mga kaibigan, at nawa sa biyaya ng Diyos ay ating i-focus ang ating paningin hindi sa regalong matatanggap natin, hindi sa handaan o sa party na aatidan natin, kundi sa Diyos na nahabag sa atin. Ang Diyos ay nasa larangan ng paghahayag, or He is in the business of revelation. At hindi to katulad nila Christi per minute na, uy, may bagong revelasyon. Hindi yun. Kundi ito ay ang paghahayag niya ng kanyang sarili. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay espiritu, sabi ng salita ng Panginoon. Ang Diyos ay banal. At ang ibig sabihin ng banal, He is totally other. He is totally separate. He is totally above us. Sabi nga ng isang theologian, there is God and then there is everything else. And everything else is not God. Ganun kakaiba, ganun kalaki, ganun kataas ang Diyos, namumukod tangi ang Diyos. Hindi siya upgraded na tao, hindi siya next level na angel, siya ay Diyos at ang lahat ay nilalang. He is transcendent. Ganon siya kalaki at ganon siya kataas. At ang punto ito, liban na i-reveal ng Diyos, liban na ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, mananatili siyang misteryo at mananatili siyang incomprehensible sa ating mga nilalang. At ang Diyos ay naghayag ng kanyang sarili sa iba't ibang mga kaparaanan, primarily or ilan sa mga kaparaan na ginamit ng Diyos para ihayag ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Maliwanag ang salita ng Diyos sa Romans chapter 1 verse 19. Ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Pinakita ng Diyos. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Yung mga hindi nakikitang mga bagay, ang Diyos na hindi nakikita ay maliwanag na nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ano daw ito? Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang kanyang pagkadiyos ay kitang-kita sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, they are without excuse. Walang atheist na excuse. Walang evolutionist na excuse. Maliwanag sa sannilikha kung paano ang mga painters ay may pirma. Ipapakita na ito ay kanilang obra maestra. Ang bawat likha ng Diyos, ika nga, ay may signature ng Diyos. Ito ang kanyang gawa. At hanggang ngayon ang tao ay namamangha. Alam niyo ho ba, kahit ang simpleng dahon, ang mekanismo at kagandahan at komplikado ng dahon ay hindi pa rin kayang gayahin ng tao. Yung filtration nito, yung photosynthesis nito, at napakaganda. Hanggang ngayon, nalulula ako pag iniisip ko ang tubig. Ang oxygen, combustible. Ang hydrogen, combustible. Sa tamang timpla, hindi nasusunog. Pamatay apoy. Subukan mo paghaluin ng gasolina at gas. Babay. Pero nakakamangha ang gawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Kagaya ng pag-aaral natin kanina sa Sunday School, ang lalaki at babae ay nilalang sa wangis ng Diyos.
Nakakamangha. And then also, hindi lamang sa pamagitan ng general revelation, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng special revelation. Primarily, sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi sa John chapter 5 verse 39, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, search the scriptures. And this is not an imperative. Hindi sinasabing magsaliksik ka. Sinasabi niya na kayo ay nagsasaliksik. You are searching the scriptures. That is the main point. For in them you think you have eternal life. Bakit daw nila sinasaliksik? Kasi akala nila, tinitignan nila, alam nila, doon masusumpungan ng buhay na walang hanggan. And rightly so. Pero ang sabi ni Jesus sa ito, yung scriptures na sinasaliksik nyo, ang sabi ni Jesus, they testify of me. Ang scriptures, when you open the Bible, it testifies about Christ. Ito'y patungkol kay Kristo. So pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sanlilikha. Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kasulatan, ng scriptures, ng Bible. And then ultimately, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bugtong na anak. Ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, nung lumang panahon, ang Diyos ay nagsalita. May panaginip, may pangitain, may anghel na sinusugo. Pero ngayon daw, last times, ang sabi sa verse 2, hath in this last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So ang kapahayagan ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pero hindi lang yun, pagdating sa verse 3, please get this mga kapatid, mga kaibigan. Who? And yung word na who dyan is pertaining to the Son, the Lord Jesus Christ, who being the brightness of His glory. At yung His is none other than God, the Father. Could you just think for a moment, mga kapatid, Jesus Christ is the brightness of God's glory. Yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi kayang tignan ng tao ay nahayag sa laman sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang sabi niya, He's the brightness of His glory, the express image of His person. Hindi mo na kailangang tumingin pa sa iba. If you want to see God, look at the Lord Jesus Christ. He's the express image of His person. Kaya ang sabi sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Him, that is in Christ, dwelleth the fullness, all the fullness of the Godhead bodily. Hindi si Jesus ay, baka mamaya meron yung iba akala nila, ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Diyos ay nahahati sa tatlo, 33.33% sila. No! The Father is 100% God, so is Jesus, so is the Holy Spirit. At ang sabi niyan, for in Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. At nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya binawasan ng kanyang pagka-Diyos. So much so, ang sabi ni Jesus kay Philip sa John 14 verse 8, ang sabi ni Philip saith unto Him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. That's the great aim ng mga Hudyo, to see God. Ang sabi ni Jesus sa verse 9, and Jesus saith unto him, have I not been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Philip, may 3 taon na tayong magkasama. Matagal na tayong magkasama, hindi mo pa rin ako ngayon kilala? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? So again, the greatest, ultimate revelation of God is the Lord Jesus Christ. And now, ang ating bibigyang pansin ay ito. Itong tinatahanan, in Him dwell the fullness of the Godhead bodily, ay nagkatawang tao
at pinanganak sa kulungan ng mga hayop at inilagay sa sabsaban. At dito ko kayo nais anyayahan na tayo'y mamangha kung paanong ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew chapter 1 verse 23, as we have read kanina, ang sabi ni Matthew ay ito. Actually, ang sabi ng anghel kay Joseph ay ito, "Behold," and this is quoting a prophecy from the Old Testament, "Behold, a virgin shall be with child," mula sa Isaiah chapter 7, "and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel." At ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ito, being interpreted is this, God with us. Hindi ito ang pinaka-lesson, pero gusto ko lang banggitin. Merong relihiyon ngayon sa panahon natin ngayon na nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos. Pero nung dumating si Jesus, it's God with us. God with us. Kaya special ang Pasko. Hindi dahil may bago kang gadget. Hindi dahil masarap yung handa. Hindi dahil malaki yung 13-month pay. Special ang Pasko because God in Christ came. Yun ang nagbubukod tangi. Maraming pinanganak ng December. Actually, hindi naman December 25 pinanganak si Jesus. Walang nakakaalam kung kailan pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Wala talaga. Pero ating nakakaugalian na ito'y ipagdiwang ng December 25. Gusto mong ipagdiwang ng Abril? Nasa sayo yun. Huwag mong kalimutan ng regalo ko. Ngayon, ang punto ay ito, hindi ang petsa ang nagbibigay halaga doon sa event ay yung pinanganak. Sapagat ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi nga ng isang manunulat na Kristiyano, sabi niya, Jesus is not a part of the story of Christmas. Christmas is a part of the story of Jesus. Hindi bahagi si Jesus sa istorya sa kwento ng Pasko. Ang Pasko ay isang maliit na bahagi lamang ng kasaysayan ng katotohanan patungkol kay Kristo. At sa kasaysayan at istorya na ito ng Pasko, ang Diyos na nagkatawang tao ay pinahayag ang kanyang sarili. Gusto kong makita natin ang 4 na bagay patungkol sa Diyos sa katotohanan ang pinapakita ng Kapaskuhan patungkol sa Diyos. Una, Christmas shows us the faithfulness of God. Pinapakita ng Pasko ang katapatan ng Diyos. Babalik tayo sa pinakasimula. Kanina sa Sunday School, nagbalik tayo sa nilikha. Chapter 1 and then chapter 2 ng Genesis. Pero babalik tayo sa chapter 3 ng Genesis kung kailan ang tao ay nagkasala laban sa Panginoon. At pagkatapos magkasala ng tao sa Panginoon, dumating ang Diyos at hinanap si Adan. Hindi dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan, kundi gusto niya na makita at alam ni Adan na siya ay mapakita kay Adan na siya ay nagkasala laban sa Diyos. At pagkatapos nito, binigay ng Diyos ang sumpa sa Genesis chapter 3 verse 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dito makikita natin ito ang tinatawag sa Genesis chapter 3 verse 15, ang tinatawag na proto-evangelion. The first gospel, ang unang mabuting balita. Dumating ang kasalanan, ang tao ay nahulog, at ang Diyos ay nagbigay ng unang mabuting balita, may dudurog sa ulo ng ahas.
Ang pangako na ito ay tinawag na binhi. At ibang salita sa word na binhi, ang tawag dyan ay offspring, ang anak. At dito may kaunting kakaiba sapagkat madalas makikita natin sa Bible ang binhi ni David, ang binhi ni Abraham. Actually, pag tingnan natin ang mga lineage, at marami niyaan sa Biblia, sa Book of Numbers, sa Matthew, sa Luke, pag binasa niyo ang lineage ng ating Panginoong Kristo, ang mababasa natin doon ay halos puro kalalakihan. At si ano ay pinanganak si ano, at namatay at pinanganak ni ano si ano, at puro lalaki. Ang madalas na binibigyan ng pansin ay mga lalaki pagdating sa lineage. Pero dito, namumukod tangi at kakaiba, ang binigay na salita is the seed of the woman. Ang binhi ng babae. Makikita natin na ito'y konektado sa katotohanan na si Jesus ay binhi ng babae na walang halo at walang kasama at hindi bunga ng one flesh union ng isang lalaki at babae. Hindi lang ho yun ang pangako. Pagdating sa Psalm 89 verse 34, ang sabi ng Panginoon na ito, Psalm 89 verse 34, kitang-kita ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. My covenant will I not break, ang sabi ng Diyos, nor alter the thing that is gone out of my lips. Hindi ko babaguhin yung sinabi ko. Once I have sworn by my holiness that I will not lie unto David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. And it shall be established forever as the moon and as the faithful witness in heaven. So dito meron namang tinukoy na binhi ni David. Na uupo at maghahari magpakailanman. So nandun ang binhi ng babae, nandito ang binhi ni David. At makikita natin, pag pinag-aralan natin ng Biblia, wala tayong time para tignan lahat. Ang katuparan nito ay walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. If you remember kanina sa Matthew chapter 1, binasa natin, tinawag ng anghel si Jose na ano? Jose, anak ni David. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay ano? Nasa lineage ni David. Siya ay legitimately from the line, seed of David. And at hindi lamang yun, sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, kung babalik tayo sa Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi ng anghel kay Jose, and she shall bring forth a son, and shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Verse 22, now all this was done. Bakit daw po? Na it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet. Listen, spoken of the Lord by the prophet. Ang Diyos ang nagsalita. Ito'y sinabi ng propeta. Ito ang pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? A virgin shall be with child. That's the seed of the woman. Anong punto? Ang kwento ng kapanganakan ni Kristo. Kung yung maaalala ho, sa kauna-unahang Pasko, it clearly shows na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pag binilang natin mula kay Adan hanggang kay David is around 3,000 years. Mula kay David hanggang sa ating Panginoong Kristo around 1,000 years. So matotal more or less 4,000 years, pero ang Diyos ay tumutupad pa rin sa kanyang pangako. And that's the point. Ang Diyos ay tapat. At kung siya ay naging tapat sa pagtupad niya ng kanyang pangako to the very details na kanyang sinabi, tayo'y makakatiwala sa lahat ng pangako, sa lahat ng mga salita ng Diyos. Maaari natin mapagtiwalaan na siya ay magiging tapat sa kanya, sa atin bilang kanyang mga anak, sa atin bilang kanyang iglesia, sa atin bilang kanyang mga tupa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Hindi siya sisira sa kanyang pangako. Sa John chapter 3 verse 36, tapat ang salita ng Panginoon na nagsasabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun ay tapat. Hindi yun masisira. Hindi yun mababago. Hindi yun, mag-edit tayo. Dagdagan natin ng ibang prerequisites. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan.
Ito ay tapat. Therefore, kung naririto ka ngayon, ikaw ay isang makasalanan at ikaw ay manampalataya kay Kristo, ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Pero kung paanong itong salita ng Diyos na ito ay tapat, yung kabila rin ay tapat. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ngunit ang hindi tumatalima, ang nagwawalang bahala, ang ayaw sumampalataya kay Jesus, ayaw mong ilagak kay Jesus, at kay Jesus lamang ang iyong tiwala at pananampalataya. Nagtitiwala ka pa rin sa ibang bagay. Hindi sapat na alam mo lang ang pangalan ni Jesus. Hindi sapat na tinatawag mo lang siyang tagapagligtas. Ang tanong ngay ito, nasa Kanya ba talaga ang iyong buong tiwala? Siya lang ba ang iyong pag-asa para sa iyong kaligtasan, para ka makaging katanggap-tanggap sa Ama? Kung hindi, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, at ito'y tapat. Ang hindi sumasampalataya kay Jesus, ang nagwawalang bahala kay Jesus ay ito, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, tapat ho ito. Listen. Kung ikaw ay hindi tunay na mananampalataya ni Jesus, tiyak ang puot ng Diyos. Walang isa mang kudlit ng pag-asa na makakaiwas ka sa galit, sa puot, sa impyerno na inilaan ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Ganun katapat ang Diyos. Kung ikaw ngayon ay magsisisi at mananampalataya kay Kristo at kay Kristo lamang, sa Kanyang kamatayan sa krus para sa ating kaligtasan at muling pagkabuhay, tiyak at tapat ang salita ng Diyos, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. So nais ko hamunin ng bawat isa ay isang magandang gawin sa buong Kapaskuhan na ito ay balikan mo ang mga pangako ng Diyos, ang mga propesiya patungkol kay Kristo at iyong pagbulayat at nawa dumating tayo sa pagkamangha sa dakilang katapatan ng Panginoon. Pangalawa, na makikita natin sa Kapaskuhan ay ang pagiging soberano ng Diyos. Ang Diyos ay soberano at ito'y kitang-kita sapagkat ang katapatan ng Diyos ay mangyayari lamang sa katotohanan na ang Diyos ay soberano na kaya niyang tupdin ang lahat ng kanyang pinangako. Pinangako niya ng isang birhen ay manganganak. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, more or less 700 years bago pinanganak si Jesus, ang sabi sa Isaiah, therefore the Lord Himself shall give you a sign. And what is that sign? Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ay imposible. Kahit na nag-advance na ang medisina, nag-advance na ang teknolohiya, hindi pa rin kaya ng tao. Walang pregnancy, walang pagbubuntis na mangyayari sa pamamagitan ng isang birhen na hiwalay sa anumang koneksyon o kontribusyon ng lalaki. Hindi papasa yung mga test tube babies. Bakit? Kumukuha pa rin ng similya mula sa lalaki. Pero pagdating dito sa virgin birth, it is completely, utterly a miracle of God. Ito ay nagpapakita ng pagiging soberano ng Panginoon. Now, marami pa tayong pwedeng tignan pero wala tayong oras, pero gusto ko lang bigyan ng pansin na isa pa sa hula sa kapanganakan ni Jesus sa Micah chapter 5 verse 2. Sa kapanganakan o sa lugar ng kapanganakan ni Kristo. Ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2, saan ipapanganak ang tagapagligtas? Ang sabi, but thou, Bethlehem, Ephrathah, though thou be little amongst the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be the ruler of in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. So sinaysay na. At malamang ito yung tinukoy ng mga wise men nung tinanong ni Herod, saan ba ipapanganak? Sa Bethlehem. Yun ang sabi ng propeta. At nangyari na nga,
na dumating ang panahon na si Jesus ay pinagbubuntis na ni Maria. At sa Luke chapter 2, makikita natin ang record. Ang sabi sa Luke chapter 2, verse 1. And it came to pass that in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Nagkaroon ng kautusan. And again, yung world dito ay yung world na nasasakupan ng Roman Empire. That is, that time, yung namamayaning imperyo. At nag-utos si Caesar Augustus that all will be taxed. Magkakaroon ng malawakang census, magkakaroon ng malawakang taxation. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Pagdating sa verse 3, and all went to be taxed, everyone into his own city. Kailangan mong bumalik kung taga saan ka talaga. Pagdating sa verse 4, and Joseph also went up from what? From Galilee, out of the city of Nazareth. Nasaan si Joseph at si Mary? Nasa Galilee. Wala silang rason para umalis. Malapit ng mga anak si Maria. And mind you, mga kapatid, wala kang sasakyang komportable noon. Delikado ang paglalakbay sa isang buntis. Yes, sa mga nanay? Delikado. Hindi basta-basta. Nevertheless, sila ay, quote-unquote, humanly speaking, napilitang umuwi, guess what, saan? Sa Bethlehem. Dahil nag-utos si Caesar Augustus. At ang nangyari, umuwi sila sa Bethlehem. Bakit? And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. Malapit na ang kapanganakan niya. At muli mga kapatid, hindi to aksidente. Makikita niyo ho, maging sa pinakamataas na leader ng pinakamakapangyarihang imperyo hanggang sa mga pinakamaliit na detalye, soberano ang kamay ng Diyos na gumagawa upang mangyari ang sang-ayon sa kanyang salita. At mga kapatid, mga kaibigan, ang pagiging soberano ng Diyos ay hindi natapos sa kapanganakan at kamatayan ni Kristo. Hanggang ngayon, siya ay nananatiling soberano. Hanggang ngayon, nangyayari ang lahat ng kanyang kalooban. Ephesians chapter 1 verse 11 ang sabi, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who what? Who worketh all things after the counsel of his own will. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag nanood tayo muli sa darating na Kapaskuhan ng mga pagsasadula o pinikula o anumang mga bagay at tinignan mo ulit yung larawan na tinatawag na Belen, mamangha ka, ito'y nagsusumigaw, ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay tapat. Ito dapat ay magpaningning ng ating Pasko. Meron mang karamdaman, meron mang problema, at anuman ang ating kalagayan, listen, pwedeng magningning ang iyong Pasko. Broken-hearted ka man. Sapagkat ang Diyos ay soberano. Sapagkat ang Diyos ay tapat. At hindi lang ho yun, ang Pasko ay nagpapakita sa atin ng katuwiran ng Panginoon. Ang Diyos ay matuwid. Matthew chapter 1 verse 21, balik tayo, ang sabi, and she, Mary, shall bring forth a son, and shall call his name Jesus. Bakit daw po? For he shall save his people from their sins. Minsan si Timmy, tinatanong namin, ano mong gustong gawin mo, anak, paglaki mo? Nung siya'y mas bata pa, ang sagot niya, sleep. Gusto niyang matulog paglaki niya. Ngayon, pag tinanong mo si Timmy, gusto niya daw maging, siguro 2 days ago, tinanong siya ni Sister Jonah, sabi niya, gusto niya daw maging fire truck. Anak, firefighter, hindi fire truck. Hindi ka pwede maging truck. At siguro, sa lumaon ng mga panahon, magbabago pa rin ang kanyang mga naisin. Anong gusto niya?
Sinabi ko yan sapagkat sa ating Panginoong Kristo, hindi pa siya pinapanganak, pinagbubuntis pa lang siya ni Maria, sigurado na at meron na siyang misyon. Ang gagawin niya ito, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So this is the truth. Listen mga kapatid, at hindi ito maaaring iwasan. Listen, ang Pasko ay konektado sa kasalanan. Ang Pasko ay konektado sa kasalanan. Kaya merong Pasko ay dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan. At kaya dumating ang ating Panginoong Kristo ay para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sad to say, ang marami sa mga tao ngayon ay dinidismiss ang kasalanan, ginagawang maliit ang kasalanan, nire-redefine ang kasalanan, sinasabing ito'y sakit, ito'y abnormality, ang kasalanan ay hindi na binibigyang pansin. Actually, yung iba, pinagdiriwang ang kasalanan. You cannot truly understand and rightly appreciate and celebrate Christmas apart from recognizing this truth, ang pagiging grabe ng kasalanan. At lalo lang nating ma-appreciate ang Kapaskuhan kapag naunawaan natin kung gaano katindi ang kasalanan. Bakit big deal ang kasalanan? Oo nga naman, Brother Paul, bakit ba sa inyo? Bakit ba sa church na yan? Laging big deal ang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos ay malaki. Kaya malaki ang kasalanan. Dahil lahat tayo ay nagkasala laban sa dakila at malaking Diyos. Kaya walang maliit na kasalanan. Dahil walang maliit na Diyos na pinagkakasalaan. Lahat ng kasalanan ay malaki. Yung iba, ubod ng laki. Kaya makukuha lang natin ang bigat, ang halaga, ang ganda ng Pasko sapagkat dumating si Jesus para magligtas ng mga makasalanan. Anong big deal sapagkat ang Diyos ay matuwid? Ayaw niya ng kasalanan. Psalm 7:11, madaling tandaan. Ang paboritong tindahan ng iba. God judgeth the righteous and God is what? Angry with the wicked every day. Sa panahon natin ngayon, tinatawanan ng iba ang kasalanan. May napapanood kayo, nakadisplay ang homosexuality, nakadisplay ang kasalanan yung iba, tinatawanan ng kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, God is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Diyos ay napopuot sa kasalanan. At ano ang lundo nito sa Psalm 5 verse 4? Psalm 5 verse 4, ang sabi, For thou art not a God that hath pleasure in wickedness. Hindi nalulugod ang Diyos sa kasamaan. At ang sabi, neither shall evil dwell with thee. Walang masama na tatahang kasama ng Diyos. Therefore, ano ang implikasyon nito? Ang Pasko ay ebidensya na ang Diyos ay hindi lang basta palalagpasin ang kasalanan ng tao. Hindi lang basta palalagpasin. Ididil ito ng Panginoon. At dinil niya ito sa pamamagitan, hindi yung, kalimutan mo na yan, baliwala na sa akin. No? Kundi dinil mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kaya siya dumating upang bayaran ang mga kasalanan. Galatians chapter 4 verse 4, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Why? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Sinugo ng Ama ang anak, binadala ng Ama si Jesus, siya'y pinanganak, siya'y nagkatawang tao upang tayo ay tubusin. At ang halaga, ang bayad ng pagtubos niya sa atin ay ang kanyang sariling buhay. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, siya'y nasugatan para sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, siya ang tumanggap ng parusa. Bakit? Dahil ang Diyos ay matuwid.
hindi lalagpas ang kasalanan. Isang madalas kong sinasabi din sa church, walang kasalanang libre. Listen, walang kasalanang libre. Walang pagsisinungaling na libre. Walang pagmumura na libre. Walang pagsuway sa magulang na libre. Walang immoralidad na libre. Walang panonood ng pornografiya na libre. Walang pangungopia na libre. Walang kasalanang libre. Lahat ay may bayad. It's either ito'y bayad sa krus ni Kristo o babayaran mo sa impyerno. Dahil ang Diyos ay matuwid. At ang Pasko ay nagsusumigaw na ang Diyos ay matuwid. Hindi niya palalagpasin ang kasalanan. Nagsugo siya ng magbabayad. At panghuli, dito tayo matatapos. Ang Pasko ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Tuwing Pasko, maraming usapan tungkol sa pagmamahal. Tama ho ba? Pagmamahal sa isa't isa, magmahalan tayo sa isa't isa, pagmamahal sa mga kamag-anakan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa special someone. Pasko na, sinta ko, hinahanap-hanap kita, paano ang Pasko, binasted mo ako. Wala akong ganong kanta. Pero lahat ng pagmamahalan na ito ay maluluma. Ang lahat ng pagmamahal na ito ay papaliya at mababa kumpara sa pinakadakilang pagdidisplay, paghahayag ng pagmamahal. At ito ang ating pinagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa John 3:16, alam natin ang talata. For God so loved the world. At yung world na kanyang minahal ay hindi cute world. Ito yung mundo ng mga makasalanang tao. Hindi kaibig-ibig. Pero minahal niya at kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. From this very well-known verse, makikita natin maliwanag na paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 10, herein is love. Narito ang pag-ibig, not that we love God, hindi dahil minahal natin ang Diyos, but that He loved us. Minahal tayo ng Diyos. At paano niya pinakita ito? And sent His Son to be the propitiation for our sins. Again, hindi natin may iwasan, konektado pa rin sa kasalanan. Sinugo ng Ama ang anak bilang pampalubag loob. Sino ang kailangan palubagin ng loob? Yung galit. Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. At ang tanging pampalubag loob ay hindi yung mag-donate ka ng 1,000,000 sa mahirap. Ang cheap naman, ano tingin mo sa Diyos? Nasusuhulan? Ang tanging pampalubag loob ay mabayaran ng kasalanan. At yaan ay na kay Kristo Jesus lamang. At dito konektado ang Pasko sa katotohanan na ang sanggol na ipinanganak at nilagay sa sabsaban ay isang araw mamamatay sa krus para magbayad ng mga kasalanan. Again, sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and I shall call his name Jesus. And that very name, Jesus, means Savior. God is Savior. Siya ang tagapagligtas. He shall save His people from their sins. So Romans chapter 5 verse 8, but God commended, pinakita, pinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. In that while we were yet sinners, Christ died for us. At mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong itungtong natin dito. I-angkla natin dito. Dahil merong panganib na ating itungtong ang ating perception ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Depende sa sitwasyon ng ating buhay. Kaya may mga pagkakataon, pag naghihirap, pag nagkakasakit, pag may dumarating na problema, nagkakaroon minsan tayo ng question mark, mahal ba ako ng Diyos? Ang sagot pa rin ay, oh!
Dahil binigay niya si Jesus. Dahil binigay niya si Jesus. Paano ito pinakita ni Kristo? Paano ito pinakita ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa atin. Siya ang namatay in our place. Siya ang nagdusa ng poot ng Diyos in our place. Kaya ang hinihingi ng Diyos ngayon ay ito. Ang sabi ng Acts 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks. Anumang lahi ka, anumang kulay ng iyong balat o iyong lengguwahe, ang pinapatotohanan na ito, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, ito ang dahilan kaya kayo inanyayahan ng inyong mga mahal sa buhay. At ito ang panawagan natin sa bawat isang naririto, magsisi ka at manampalataya ka kay Kristo. Hindi namin kayo tinuturo sa relihiyon. Hindi kayo ililigtas ng Baptist na pastor na ito. Ang magliligtas ay yung pinanganak at napako sa krus at nabuhay muli. Siya na tagapagligtas. At ito lamang ang tanging parang, listen, wala ka mang matanggap na regalo. Kung ma-disappoint ka man sa exchange gift mamayang hapon. Sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God, nakikita niyo ho ba mga kaibigan, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Wala sa relihiyon, wala sa ritual na kay Kristo. At sa pamamagitan lamang niya pwede mo matanggap ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi sa pagpapakabait mo, hindi sa anumang gagawin mo. Ang sabi ng mga apostol, magsisi ka at manampalataya ka, tumiwala ka sa Kanya na namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang magbigay ng kaligtasan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Kapaskuhan ay matinding display ng katapatan ng Diyos, ng pagiging soberano ng Diyos, ng katwiran ng Diyos, at ng nagliligtas na pagmamahal ng Panginoon. Nawa ay matanggap mo ngayon ang regalo niya ng buhay na walang hanggan. At ito ay na kay Kristo Jesus. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Lord, dawa tulungan mo kami na hindi mamangha sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi mamangha sa iyo. Sa iyo, O Diyos, at nagbigay ng iyong bugtong na anak upang magligtas sa amin. Sa iyo, O Diyos, na tapat. Sa iyo, O Diyos, na soberano. Sa iyo, O Diyos, na matuwid. Sa iyo, O Diyos, na sa amin ay nagmahal. At nawa, O Diyos, patuloy kang kumilos. At sa amin ng mga mananampalataya, patuloy nawa kaming mamangha kung gaano kagrabe, gaano kaganda, gaano katindi ang iyong ginawa. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who will let His life an atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will
Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online at maging sa ating mga panauhin. At nawa ho ay patuloy tayong magkasama-sama sa pagpuri sa Panginoon. At ngayon sa dalihong ito, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, saan man tayo tinawag ng Panginoon, patuloy tayong maging instrumento ng paghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Dito natatapos ang ating gawain ng pagsamba at hinihingi po ngayon ang bawat isa na magsiupo at ang ating mga Sunday School kids ay merong kaunting presentasyon.